Eto pala, mga kababayan, panghuling topic natin. Alam nyo ba na ang religious group nag-launch ng 1 million signature drive for BP Sara's impeachment, People's Impeachment Movement, na pinangunahan ni Father Flave ba? Flave ba ang pangalan nun? Father Flave? Religious group launched 1 million signature drive for Vice President Sara Duterte impeachment. 1 million signature. 1 million signature drive. Ito po mga kababayan. Already the Senate President na hindi na dapat sanang gawin at umabot sa... Radyo ba yung aming unang guest? Nagigila-iti nga ako eh. Nagagalaiti na daw. Kaya pala siya, nagambay yung baet. Pare ha. Nagdarasal din ang ama namin po habang nakikinig. Actually mga kababayan, siya po ay si Father Flavi ba? Ang pangalan, correct me if I'm wrong ha. Isa siya sa nanggagalaiti na kung bakit daw ang tagal. Ang tagal daw ng impeachment ni Sara, kaya nag-launch po sila ng 1 million signature drive for Vice President Sara impeachment. So ito po Father, how was the event today? Were you able to collect 1 million signatures? Bilis naman nun. Bilis naman It was just a start, it was a kickoff. But let me also clarify, I hope my co-conveners agree with me that if the Senate, particularly the Senate President, only is able to accomplish his task well, baka hindi naman kailangan ng humingi ng 1 million signature eh. Diba? We're doing this because out of what he is saying or belittling, that there's no clamor. But the House of Representatives has already spoken. Signatures have been signed. So ano pang clamor po ang kinakailangan? So the 1 million campaign that what we orchestrated or we started is an addition to something that actually undermines or even puts them in a spot, particularly the Senate President, na hindi na dapat sanang gawin at umabot sa ganito. Pero dahil umihingi siya, pagbibigyan po natin. Pero Father, sabi nga ni former Senate President Drilon and other legal luminaries, hindi naman kinakailangan ng clamor para sundin yung mandate o commandment ng konstitusyon na magkaroon ng trial forthwith, forthwith. Pero yeah. Actually mga kababayan, tama naman ang sabi ni dating Senate President Drilon na hindi na kailangan ng clamor at saka hindi na kailangan ng mga signature na yan. Ngayon, kung gusto talaga at siseryosuhin talaga ng mga politisya na i-impeach si Sara, hindi na dapat patagalin pa. Bakit? Kasi ito sa totoo lang, ang Senate, bago kayo tumanggap ng ganitong tawag dito scenario, ganitong pangyayari, dapat magpatawag ka ng meeting na special meeting, na kailan ba ninyo ito tatalakayin, kailan ba ninyo ito uumpisahan. Kasi maraming mga senador na ayaw kay Sara at maraming mga senador na gusto si Sara. Ngayon, hindi naman po linid sa ating kaalaman na mas majority, marami po ang mga liberal senador kaysa sa mga Duterte senador. So ngayon, sa pagkakaalam ko, hindi magrereklamo si Risa Hontiveros at si Coco Pimentel kung nagpatawag ng special meeting si Chis Escudero. Ngayon, kung susundin natin ang batas, may right si Chis Escudero na sa June umpisahan ang hearing nitong impeachment kung, alam mo sa totoo lang, itong impeachment na to parang may basbas ito. Hindi nyo ba napansin? Parang may basbas ito. Bakit? Ganito yan Kung sakali sa June, pag-upo ng mga bagong senador, halimbawa, 3 sa mga senador ni Digong ang mapasok at 9 sa mga senador ni BBM ang mapasok, automatically talaga si Sara Duterte lagapak. Kung 9 sa mga senador ni BBM ang mapasok, 3 na senador ang mapasok na kay Digong, automatic si Sara lagapak.
Ngayon, ang problema ngayon, yung 12 kanatirang senador, sino-sino ba ang senador na tapos na ang termino dis? Yung mga tumatakbo lang ngayon. Yung the rest, yun yung mga senador na mananatili. Si Robin, mananatili yan kasi hindi pa siya next manatili pa si Robin. Nandun si Jinggoy, nandun si GB Ejercito, no? Andyan si Villanueva, nandyan si Gatchalian, nandyan si Villar yung nanay, nandyan yung anak na si Mark, tahimik lang. Tapos London Bridge is falling down, Digong Bridge is falling down, tapos sino pa? Mga senador dyan na naiiwan, si Cayetano. So marami-rami sila, no? So ngayon kung pagbabasihan natin doon, 3 mapasok kay Digong, madagdagan kay Villar, madagdagan nung anak ni Villar 2. So aabot sila ng 7. Oo. So ngayon mga kababayan, pag sa June pa umpisahan itong impeachment na to, tagilid na ma-impeach si Sara. Opinion ko lang yan ha. Pero kung ngayon umpisahan ng impeachment na yan, mahirapan si Sara. Bakit? Si Bato, wala ng rights mag-meeting. Bakit? Nag-umpisa na eh. So mabibisi sa pangampanya yan. Si Bongo, mabibisi yan. So andoon si Robin Padilla, anong alam ni Robin? So ang matitira doon, kadalasan, Risa Hontiveros, malamang hindi papayag yung mga liberal senador na hindi nila tadtarin si Sara ngayon sa Senado. So iilan lang ang papabor kay Sara, iilan lang ang matitira sa kanya. So majority talagang tagilid si Sara. So bakit kailangan paabutin pa ng June 2 or June ang next umpisa ng hearing sa impeachment? So bakit inaantay ba ni Chase Escudero na manalo muna ang mga manok ni Digong? Parang may ganun ni. Kaya hindi na makakatiis si Father. Itong objective nyo ba rito ay nakafocus lamang sa Senado para i-create yung clamor? Nasabi nga ni Senate Chis Escudero nung binanggit niya yung clamor ay kinumpara pa niya kay Jesucristo, Actually, mga kababayan, isa din po yan, Sir Kenry, sa reaction mo na boto ang habol kaya ayaw pang umpisahan. Kasi ganito mga kababayan once kasi na ma-impeach si Sara, maraming mga senador at mga congressman na tumatakbo ngayon at mga mayor ang tatagilid. Bakit? Kasi ilan na mga tanga-tangang supporter ni Duterte naniniwala na inosente si Sara. Hindi na nga mapaliwanag kung saan dinala ang confidential fund. Sino si Mary Grace Piato, sino si Cocoy Villamin, sino yung mga chichirya na yan. So naniniwala pa rin silang inosente si Sara. Kung nakaraan nga, may mga congressman na pumirma na ma-impeach si Sara sa Congress, pinagtatanggal yung tarpaulin. Tapos pinagbubuli nila sa social media, binabash nila. So isa din po yan, Sir Kenry, na ayaw muna umpisahan yung impeachment kasi takot silang risbakan. Baka yung mga senador na tumatakbo ngayon, no? At hindi nila mapagtanggol si Sara, hindi sila iboboto. Tama ba ako, mga kababayan? Halimbawa, si Bato, si Bongo, si Robin, hindi sila manalo sa pagkipaglaban nila kay Sara. So sa tingin ninyo, iboboto pa sila ng mga DDS supporter? Hindi. Bakit? Hindi nga ninyo kayang may pagtanggol si Sara, iboboto pa namin kayo. So isa yan sa rason. Pangalawa, yun namang mga senador na ayaw kay Sara, tapos hindi na-impeach si Sara at nanalo si Sara, edi automatic, hindi na sila mananalo. Bakit? Nanalo si Sara. So ano pang pinaglalaban nila? Diba? Kaya bawat side, takot. Pag na-impeach si Sara, hindi na iboboto si Bato, si Bongo. Bakit? Sila yung mga suka. Bakit? Hindi nyo nga napagtanggol si Sara Iboboto pa namin kayo. Sasabihin ng mga DDS yan ngayon. Ngayon, pag hindi naman na-impeach si Sara at nanalo si Sara sa impeachment na yan, hindi rin mananalo ang manok ni BBM. Bakit? So ano pang pinaglalaban ninyo? Nanalo si Sara. So ibig sabihin mga sinungaling kayo. Di ba? Kaya si Chis Escudero, hindi ko naintindihan kung versa ba siya, top ba siya, or bottom ba siya. Diba? Hindi ko siya maintindihan kung patas lang ba siya, neutral lang ba siya. Wala siyang kinikilingan sa kabila, wala din siyang kinikilingan sa kabila. Pero ang problema lang kasi dito, tinitimbang nila. Pag hindi na-impeach si Sara, talo manok ni BBM. Kasi yung sabihin, tingnan nyo, si Sara, tama.
Tama si Sara, nanalo. O, hindi na kayo iboboto. Bakit? Inanalo eh. O, ngayon naman, pag natalo si Sara, manalo manok ni BBM. Patay. Patay sila Bato. O, hindi mananalo sila Bato at manok ni Digong. Ngayon, pag hindi nanalo si Bato, pag hindi nanalo ang mga manok ni Digong, si Chis Escudero, anong papel niya dun? Kaya timbangin ninyo. Pag nanalo si Sara, hindi mananalo ang manok ni BBM. Pag natalo si Sara, hindi mananalo ang manok ni Digong. So bakit hindi pa umpisahan ni Chis Escudero ang hearing sa impeachment? So sinong pinapaboran niya? Pag hindi na-impeach si Sara, hindi mananalo ang manok ni BBM. Diba? Pag na-impeach si Sara, hindi mananalo ang manok ni Digong. Oh. So anong papel ni Chis Escudero? Hala, sorry mga kababayan, magkano ba? Sipin yung mabuti Pag sa side ni BBM, pag hindi na-impeach si Sara, syempre, okay lang kay Chis yon. Side ni BBM, hindi manalo. Paano kung nanalo si Sara? Paano kung natalo si Sara? Baka natakot si Chis, balikan siya ni Bato. Hala. Si Chis, wala naman tong kinikilingan, kaso natakot siya both side eh. Totoo yan, takot si Chis Escudero both side, mga kababayan. Hindi ba ako nagkakamali? Parang takot si Chis Escudero both side. Parang play safe. Tama, sabi ni Ma'am Itchin Blue, play safe siya. Para pag, halimbawa, umpisahan nila ang impeachment, natalo si Sara, mananalo ang manok ni Digong, buhay siya. Ngayon, pag hindi natalo si Sara, nanalo ang manok ni Digong, safe pa rin siya. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Ba't hindi umpisahan?